Ihanda nyo at ituwid ang dadaanan ng Panginoon. Ito ang sinisigaw ng tinatawag na tinig ng sumisigaw sa ilang, na walang iba kundi si San Juan Bautista. Si San Juan Bautista ay anak ni Zacarias at Elizabeth na pinsan ni Maria. Alam niyo ba na may mahalagang papel siyang ginampanan sa buhay ni Jesus? Ito ay bilang tagapanguna o tagapaghanda ng daraanan ni Jesus na ating tagapagligtas. Kaya sa kwento natin ngayon, ipinakikilala sa atin si San Juan Bautista upang ipakita ang tamang paghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. Alam niyo kasi mga bata, ang bansang Israel noong panahon ni Kuya Jesus ay nasa pamamahala ng mga dayuhang mananakop na Romano. Ang mga Israelita, kahit pa ang mahihirap, ay sapilitang pinagbabayad ng buwis para may magamit ang gobyerno sa pamamahala ng bayan. Dahil dito, lalong naghihirap ang mga dukha at lalong lumalaganap din ang pang-aapi ng mga dayuhang mananakop. Sa nakakalungkot na karanasan na ito ng mga Israelita, lalo nilang pinangarap ang pagdating ng ipinangakong Mesiyas o tagapagligtas. Sa pangaral ni Juan Bautista sa mga tao, sinabi niya na kailangan ang seryosong paghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. Ibig sabihin, kailangan ng paghahanda ng puso para sa isang totoong pagbabago ng buhay. Ito ang ibig sabihin ng pagbibinyag na ginagawa ni Juan Bautista, ang pagpapatawad ng kasalanan. Ang misyon ni Juan Bautista ay magpatotoo o maging saksi sa pagdating ng Mesiyas o tagapagligtas na matagal na nilang hinihintay. Gayon din upang ipakilala siya sa mga tao upang madali nilang tanggapin ang mabuting balita na ipapangaral niya. Ang Espiritu Santo ang gumagabay kay Juan Bautista para mangaral, kaya inikot niya ang buong lupain ng Jordan upang ipalaganap ang mensahe ng pagsisisi ng kasalanan at pagbibinyag. Paano ba ginawa ni San Juan Bautista ang kanyang misyon? Ayon sa katisismo ng simbahan, si San Juan Bautista ay tagapanguna ng Panginoon na sinugo upang ipaghanda ang kanyang daraanan. Bilang tagapanguna, alam niya na malapit na ang paghahari ng Diyos at kung ano ang pinakamagandang paghahanda na kailangang gawin bago dumating ang Mesiyas. Ito'y walang iba kundi ang pagsisisi ng kasalanan, pagbabago mula sa masamang gawain, at pagpapabinyag. Kaya naman ang mga taong umami ng kanilang kasalanan na nagsisisi at gustong mapatawad ay bininyagan ni Juan Bautista. Mga bata, ang pagsisisi ay hindi lang isang salita ha, hindi lang din basta naisip, kundi kailangan ng aksyon, isang gawain ng pagbabago na nanggagaling mula sa ating puso. Ito ang magandang simbolo o tanda na ipinapakita sa binyag. Sa binyag, ang binibinyagan ay bubuhusan ng tubig. Simbolo na tayo ay mamamatay sa ating sarili. Ibig sabihin, kakalimutan at babaguhin na natin ang ating mga gawaing masama. At kasama ni Kuya Jesus, na muling nabuhay at tumalo sa kamatayan at kasalanan. Tayo rin ay mabubuhay ayon sa kagustuhan ng ating mapagmahal at butihing Diyos. Makikita sa buhay ni Juan Bautista kung paano dapat paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Pinaghandaan niya ang kanyang misyon sa pananalangin at pag-aayuno at sa paglimot ng sarili, na nagdala sa kanya bandang huli sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa Diyos. Ngayong panahon ng Adbyento mga bata, magandang gayahin natin ang mga katangian ni San Juan Bautista. Isang magandang modelo siya sa atin kung paano natin paghahandaan
ang pagdating ng Panginoon. Una, gaya ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba tayo. Kahit pinsan siya ni Kuya Jesus at tagapanguna ng Panginoon, hindi niya pinagyabang iyon. Hindi siya naging bida-bida. Sa halip, sabi niya, dapat siya ang itaas at ibaba naman ako. Ibig sabihin, si Kuya Jesus ang mas higit na makilala, hindi siya. Ikalawa, aminin at pagsisihan natin ang mga kasalanan nating nagawa. Kasama sa pagiging mapagkumbaba ay ang pag-amin sa mga nagawa nating pagkakamali. Kapag marunong tayong umamin, makakapagsimula tayo na makapagbago ng buhay. Ikatlo, may tungkulin tayo sa bawat isa. Noong tayo ay bininyagan, tayo ay naging mga ampong anak ng Diyos. Bawat isa sa atin ay kabilang sa malaking pamilya ng Diyos. Kaya't maging mabuti tayo sa lahat. Katulad ng Diyos, lahat tinatanggap niya at wala siyang pinipili. Ayan mga bata, tandaan at gawin natin ang mga katangian ni San Juan Bautista ha. Ngayong panahon ng Adbyento at tayo'y naghahanda sa pagdating ng kapanganakan ni Jesus, huwag natin kakalimutan na higit sa mga dekorasyong Pampasko ay ang puso natin ang pinakamagandang ihanda sa kanyang pagdating. Sa buhay